Lumabas silang lahat upang simulan ang kanilang tunggalian subalit bago ito magsimula, binalaan muna ni Fraser si Eftel na kahit isa lamang itong pagsasanay na laban, kailangan pa rin niyang mag-ingat dahil napakahusay ni Jokum sa pakikipaglaban at napakalupit din ito. Kaya sinabi ni Fraser na kung maramdaman niyang hindi niya kayang manalo, mas mabuting sumuko na agad siya upang hindi masaktan at nagpasalamat si Eftel sa babala at pumasok sa arena kasama si Jokum. Nagulat si Jokum dahil hindi tumakas si Eftel kaso ipinaliwanag ni Eftel na wala naman talaga siyang balak gawin iyon. Pagkatapos ay inihagis ni Jokum ang isang espada kay Eftel upang gamitin sa laban subalit nang saluhin ito ni Eftel, napansin niyang mas mabigat ito kaysa sa mga espadang ginagamit niya sa pagsasanay. Tumawa si Jokum at sinabi na ang mga espadang iyon ay gawa sa espesyal na matigas na kahoy at ayon sa kanya, sapat ang bigat ng mga ito upang makabali ng buto o mabasag ang bungo ng sinumang matamaan ng malakas. Sinabi niya iyon upang takutin si Eftel subalit nanatili lamang itong kalmado, bagay na lalong ikinainis ni Jokum. Dahil dito ay nagsimula niyang minura si Eftel at maging ang kanyang ina, kayang tiisin ni Eftel ang anumang insultong ibabato sa kanya pero hindi niya kayang palampasin ang pambabastos sa kanyang ina, labis din siyang nahihiya na ang mga taong tulad ni na Jokum at ng ama nito ay kabilang sa kanilang angkan. Napakatindi ng galit na nararamdaman niya kaya kahit si Jokum ay napansing may malaking pagbabago sa kanya at pagsisimula ng laban, agad sumugod si Eftel at tinarget ang ulo ni Jokum at muntik lamang itong makaiwas dahil sa swerte at nagulat si Eftel na halos natatamaan niya ito agad, dahil sa sobrang paghanga ng ibang tao kay Jokum at inaasahan niyang mas mahirap itong kalalabanan. Nagbitaw pa si Eftel ng ilang sunod-sunod na atake upang subukan ang tunay na kakayahan ni Jokum. Hirap na hirap itong makasabay at halos maharangan lamang nito ang huling atake ni Eftel, ngunit ang lahat ng iyon ay ginawa ni Eftel nang hindi pa ginagamit ang kanyang mahika na nagpapalakas ng katawan. Nang gamitin na niya ang mahika na iyon, madali niyang naitulak ang kanyang espada sa mukha ni Jokum at ibinagsak ito sa lupa at habang nakahandusay si Jokum na sugatan at hindi makapaniwala sa nangyari, binalaan siya ni Eftel na kapag muli nitong ininsulto ang kanyang ina at papatayin niya ito at malinaw na hindi siya nagbiro. Matapos ang laban ay sinabi ni Eftel na wala na silang dapat gawin doon, kaya tinanong niya ang kanyang ina kung handa na ba itong umalis at nagulat ang kanyang ina sa lahat ng nangyari dahil hirap pa rin siyang paniwalaan na ganoon na pala kalakas ang kanyang anak, gayunpaman ay labis niya itong ipinagmamalaki. Pagkatapos noon bumalik sa normal ang lahat, nagulat pa nga si Eftel dahil napakatahimik ng mga sumunod na araw at inaasahan niyang may gagawing paghihiganti ang kanyang ama dahil sa nangyari noon, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring nangyayari. Maya-maya ay may malakas na kumatok sa kanilang pinto at nang buksan ni na Eftel at ng kanyang ina, nagulat silang makita sina Moria at Fraser na may kargang sanggol, agad nilang tinanong kung ano ang nangyari at kung bakit may dala silang bata. Ipinaliwanag ni Fraser na napakahaba ng kwento. Kamakailan ay pinalakas nila ang seguridad sa kabisera matapos makatanggap ng impormasyon na may nagbabalak pumatay sa prinsipe kaso habang abala sila, may isang kabalyerong dumating at ibinalitang nakapasok na sa lungsod ang mga barbaro. Huli na ang lahat at malinaw na ang tunay na pakay ng mga barbaro ay ang patayin ang prinsipe, kaya agad na kinuha ni na Moria at Fraser ang prinsipe at dinala ito sa pinakaligtas na lugar na naisip nila, at iyon ay ang bahay ni na Eftel. Ipinaliwanag din nila kung bakit pinupuntirya ang prinsipe at ang dating hari ng kahariang ito ay may dalawang anak na lalaki at ayon sa tradisyon, ang panganay ang dapat magmana ng trono pero dahil mas mahusay ang nakababatang anak, ito ang naging kasalukuyang hari habang ang panganay naman ay naging punong ministro. Sa mahabang panahon ay walang lalaking tagapagmana ang kasalukuyang hari, kaya inaasahan ng lahat na ang anak ng panganay ang magiging susunod na hari kaso kalaunan ay nagkaroon din ng anak na lalaki ang kasalukuyang hari, dahil dito ay gusto ngayon ng punong ministro na ipapatay ang anak ng hari upang ang sarili niyang anak ang maupo sa trono. Sa madaling salita ay nais ng punong ministro na mamatay ang anak ng kasalukuyang hari. Naniniwala rin si Fraser na may kinalaman dito ang kanilang ama dahil siya ang pinakamalaking makikinabang kapag ang anak ng punong ministro ang naging hari. Dahil sa sitwasyon at hindi na nila maaaring ibalik ang prinsipe sa kabisera, kaya nagpasya si Fraser na tumawid sa hangganan at dalhin ang prinsipe sa pinakamalayo na lugar na maaari upang matiyak ang kaligtasan nito. Kinabukasan ay naghanda sina Moria at Fraser na umalis kasama ang prinsipe subalit bago sila makaalis,
biglang lumabas si Eftel na nakasuot ng kompletong kagamitan sa pakikipaglaban at sinabing sasama rin siya. Nagulat ang ina ni Eftel, ngunit natuwa naman si Moria dahil kakailanganin nila ang lahat ng tulong na maaari nilang makuha at karaniwan ay hindi nakialam si Eftel sa mga ganitong bagay, pero naalala niya kung gaano siya kabuting tinrato ng hari ng kahariang ito noong nakaraan niyang buhay. Kaya nais niyang suklian ang kabutihang iyon sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga inapo nito, lalo na ngayong tila kasali ang sarili niyang ama sa planong pagpatay sa prinsipe. Nagpaalam muna siya sa kanyang ina at sabay-sabay silang naglakbay patungo sa hangganan. Habang naglalakad sila sa kagubatan ay bigla silang nakarinig ng napakalakas na pagsabog na parang kulog. Hindi nila alam kung ano iyon subalit sigurado silang may masamang nangyari. Kaya binilisan nila ang kanilang pagtakbo upang makalayo bago sila maaabutan ng mga kaaway. Kaso pagsapit nila sa labasan ng kagubatan, laking gulat nila nang makita ni Fraser ang isang buong hukbo ng mga salamangkero na naghihintay sa kanila. Ang hukbong iyon ay walang iba kundi ang personal na unit ng mga salamangkero ng ama ni Eftel. Inaasahan na ni Orcott na dito daraan sina Fraser habang tinatakas ang prinsipe palabas ng kaharian, kaya naghanda siya ng harang upang pigilan sila at nais ni na Fraser at Moria na umatras na lamang at humanap ng ibang daan papunta sa hangganan, ngunit huli na ang lahat. Ang malakas na pagsabog na narinig nila kanina ay isang mahika na ginamit ng unit ni Orcott upang sunugin ang malaking bahagi ng kagubatan, dahil dito ay wala na silang matatakbuhan at hindi rin sila maaaring manatili roon dahil habang tumatagal ay lalo lamang kakalat ang apoy hanggang mapilitan silang lumabas ng kagubatan at mahulog sa kamay ni Orcott, kaya kailangan nilang makaisip agad ng paraan. Iminungkahi ni Fraser na siya na lamang ang lumabas at makipag-usap kay Orcott at bilang anak nito, naniniwala siyang hindi siya basta-basta nasasaktan ng kanyang ama at baka makinig pa ito sa kanyang pakiusap. Hindi sang-ayon sina Moria at Eftel sa plano kaso kumbinsido si Fraser na hindi talaga masamang tao ang kanyang ama, kaya itinuloy pa rin niya ang pakikipag-usap at lumabas siya ng kagubatan na nakataas ang dalawang kamay, upang ipapakita na wala siyang armas at hiniling na makausap si Orcott. Sinabi niyang hindi pa huli ang lahat at maaari pa nitong itigil ang planong pagpatay sa prinsipe upang sabay-sabay silang makabalik sa kabisera. Nang marinig ito ni Orcott ay bumababa ito upang harapin si Fraser at natuwa si Fraser dahil inakala niyang naunawaan na ng kanyang ama ang kanyang sinasabi at handa na itong isuko ang plano. Subalit ang totoo, lumapit lamang si Orcott upang gamitin ang isang kasangkapang may mahika na kidlat at pakuryentehin si Fraser hanggang mawalan ito ng malay at habang nakahandusay at walang malay si Fraser, inutusan ni Orcott ang kanyang mga salamangkero na pagsamahin ang kanilang mahika gamit ang isang espesyal na kasangkapan, upang magpapakawala ng mahika na kidlat na nasa ika-6 na antas at direktang ipapatama ito sa katawan ni Fraser. Sobra-sobra ang ginawa nilang iyon lalo na't ang ika-6 na antas ang pinakamalakas na uri ng mahika na mayroon sila at sa kasamaang palad. Masyadong malayo si Eftel para mailigtas si Fraser at di siya makapaniwala na kayang patayin ni Orcott ang sarili nitong anak ng walang pag-alinlangan para lamang maipapatay ang isang sanggol dahil sa walang kwentang agawan ng kapangyarihan. Noong una ay balak lamang ni Eftel na baliwalain si Orcott at mamuhay ng malayo rito kaso nagbago ang isip niya, na pagdesisyonan niyang si Orcott at ang lahat ng kakampi nito ay parang mga salot na dapat lipulin bago pa sila makagawa ng mas marami pang kasamaan. Lumabas siya sa gitna ng labanan upang wakasan na ang lahat. Ang una niyang ginawa ay gumamit ng ika-9 na antas ng mahika na yelo upang apulahin ang buong apoy at labis na nagulat si Orcott at ang kanyang mga tauhan nang makita nila ang ginawa ni Eftel. Kailanman ay hindi pa sila nakakita ng mahika na nasa ika-9 na antas, lalo nang makita ang isang taong kayang gamitin iyon ng mag-isa at napakadali lamang at agad na inutusan ni Orcott ang kanyang mga tauhan na salakayin si Eftel. Sabay-sabay silang gumamit ng ika-5 antas na sumasabog na mahika na palaso at pinakawalan ito sa kanya, ngunit laking gulat nila nang manatiling nakatayo si Eftel na walang kahit anong sugat kahit direktang tinamaan ng mga atake. Nadismaya si Eftel sa reaksyon nila dahil ibig sabihin ay wala rin silang alam tungkol sa palaging aktibong pananggala na mahika, dahil dito ay napagtanto niyang mas humihina pa pala ang mahika sa panahong ito kaysa sa inaakala niya. Hindi makapaniwala si Orcott na nakaligtas si Eftel kaso hindi pa rin siya sumuko, inutusan niyang ihanda ng kanyang mga salamangkero ang ika-6 na antas ng mahika laban kay Eftel, pero halos hindi na gumalaw si Eftel at agad niyang pinawalang bisa ang buong mahika.
Dahil ang ika-6 na antas na ang pinakamalakas na mahikang alam nila, tuluyang nawala ang tapang ng mga sundalo nang makita nilang napakadali lamang itong pinigilan ni Eftel at pagkatapos nito, mabilis na sumugod si Eftel sa gitna ng hanay ng mga kalaban at isa-isang pinapabagsak ang mga ito. Hindi pa niya nasusubukan noon ang isang teknik laban sa totoong tao, kaya sinamantala niya ang pagkakataon at binalot niya ng mahika ang kanyang espada at ginamit ito upang magbitaw ng ikalawang antas ng mahika sa isang salamangkero. Napakalakas ng epekto nito dahil agad nitong nilusaw ang katawan ng kalaban. Nang makita ng natitirang mga salamangkero kung gaano kadali na pinatay ni Eftel ang kanilang mga kasamahan, natakot silang lahat at nagsimulang tumakas ngunit wala ni kaunti na balak si Eftel na hayaan silang mabuhay. Itinaas niya ang kanyang kamay at ipinakita sa kanila kung ano ang tunay na maalamat na mahika bago niya pinakawalan ang ika-10 antas ng mahika na kidlat. Pagbagsak ng mahika ni Eftel ay naging abo ang bawat sundalo sa hukbo ni Orcott. Ang tanging natira ay sina Orcott at Jokam. Hindi dahil mas malakas sila kundi dahil sinadya ni Eftel na balutin sila ng shield na mahika upang hindi sila mamatay. Hindi iyon nangangahulugang balak niya silang patawarin at sa kabaligtaran, naisip niyang napakadaling parusa kung mamamatay agad ang 2 tao na kasing tarantado nila. Kaya nagpa siya siyang dalhin sila pabalik sa kabisera upang harapin ang kaparusahan sa kanilang mga krimen at dahil ang kanilang kasalanan ay ang tangkang pagpatay sa prinsipe, alam ni Eftel na wala silang magiging magandang kahinatnan. Gaya ng inaasahan na matapos isuko sina Orcott at Jokam sa mga awtoridad, pinahirapan muna sila at kalaunan ay hayagang binitay dahil sa kanilang mga krimen at dahil dito, hindi na kailangang mag-alala pa si Eftel na makagawa pa sila ng panibagong gulo. Samantala nakaligtas naman si Fraser sa matinding pag-atake, ang dahilan nito ay ang isang espesyal na kwintas na may mahika na naipapasa sa kanilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon at naalala ni Eftel na siya ang dating may-ari ng kwintas na iyon noong nakaraan niyang buhay, at natuwa siyang ito rin ang naging dahilan upang mailigtas ang buhay ni Fraser. Dahil sa mga krimen ni Orcott, napag-usapan na alisin ang titulo nitong duke kahit patay na ito, ngunit dahil isinusugal ni Fraser ang kanyang buhay upang protektahan ang prinsipe, siya na lamang ang ginawang bagong pinuno ng kanilang pamilya at tagapagmana ng kanilang lupain. Tungkol naman kay Eftel ay napagpasyahan niyang sabihin na kina Fraser at Moria ang totoo tungkol sa kanyang tunay na lakas sa mahika dahil karapat-dapat na nilang malaman ito, gayunpaman ay itinago pa rin niya ang lihim na siya ay muling isinilang. Hindi makapagsalita sina Fraser at Moria nang makita nila ang tunay na kakayahan ni Eftel. Humingi siya ng paumanhin dahil ngayon lamang niya sinabi ang katotohanan, subalit sinabi nilang naiintindihan nila kung bakit niya ito itinago. Kung malaman ng ibang tao ang ganitong kalaking kapangyarihan, siguradong magdudulot ito ng matinding kaguluhan at pagkatapos ay tinanong nila si Eftel kung ano ang balak niyang gawin sa susunod. Sinabi ni Eftel na nais niyang pumasok sa paaralan ng mahika. Nagulat sina Fraser at Moria dahil kahit napakalakas na niya at gusto pa rin niyang mag-aral doon, ngunit ipinaliwanag ni Eftel na nais pa niyang maging mas malakas kaysa sa kasalukuyan niyang lakas, buo naman ang suporta nina Fraser at Moria sa kanyang magiging desisyon.